naman tayo napuputol. Oo, sabi nyo walang kaplano-plano si BBM ha. Eto po, ha? May pinirmahan na po si BBM. Oh, bakit payat ka na? BBM, bakit payat ka na naman dito? Bakit yung Easter mo? Kaya alam nyo po, ang hirap pong pagtiwalaan, no? Halimbawa po, naglabas ng picture yung pamilya, di ba? Oh, nariyan naman pala si BBM eh. Pero tayo, alam niyo yung problema talaga ni BBM? Trust issue. Kasi maaaring totoo talaga yun na nag-Easter sila sa Ilocos at masaya sila. Pero dahil may trust issue na, putya naglabas na ng picture, eto kami, narito kami sa di ba? Pwede po yun, yung source na. Okay, sabi niyo po walang mga plano si BBM. Ito po ang patunay na may plano na si BBM. Yan, may pirma pa siya. Marcos Jr. Idineklara. May dineklara na naman. Pero, di ba sabi natin, nagdeklara rin siya ng emergency. Pero sabi mo ba dong wala naman talagang yun kasi deklarasyon na. Ito po talaga, literal na siya may plano. Talaga ba dong? Bilib ka na may plano na si BBM? Opo. Tignan niyo yung dineklara niya. Marcos Jr. idineklara ang taunang linggo ng pagpaplano. Wala pa akong plano. Idideklara ko nga na taunang linggo ng pagpaplano. Literal, dineklara na may plano. Pucha, ano pa kinakailangan nyo? Yan po si BBM. Malupit talaga. Sabi nyo, walang plano. Ayan. Ayan po. Nagdeklara si BBM. Taunang linggo ng pagpaplano. Ngayon lang po ako nakarinig nito na kumbaga sa lahat po ng leader, basic po yung pagpaplano. Pero dahil kakaiba sa kanya yung pagpaplano, nagdeklara pa siya ng araw o linggo pa, taunang linggo ng pagpaplano. Opisyal nang dineklara ng Pangulong Marcos ang April 10 hanggang 16 ng bawat taon bilang Economy Planning and Development Week sa pamamagitan ng proklamasyon number 1205. Tindi, no? Pati pala yung pagpaplano. Niliteral. Walang pa plano ng gobyerno. Eto, magdideklara tayo na meron na tayong araw ng pagpaplano. Basahin naman natin itong Palasyo may babala sa mga fake news peddlers. Yan. Naglabas na matinding babala ang Malacanang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na kaugnay ng sitwasyon sa enerhiya sa bansa. Matapos kumalat sa social media ang mga pahayag tungkol sa umano'y paparating na energy lockdown. Alam niyo po, ito po wala pong katuturan na mag-fake news po yan. Ano po ba mangyayari pag pinake news yan? Mataranta ba? Uy, naku, mag-energy lockdown tayo, mataranta tayo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po, tapos sasampahan ng kasong kriminal. Unbelievable. Ang gawin po ninyo, sampahan nyo po ng kasong kriminal yung mga magnanakaw. O suggestion ko po, sampahan nyo ng kasong kriminal tong mga oil companies na nagsamantala. Kasi number 1 po tayo sa pinakamataasang porsyento ng itinaas sa presyo ng diesel sa buong mundo. Uunahin nyo pa po yung mga vlogger at mga influencer na malamang biktima rin ng fake news. Hindi nyo po ba alam? Katulad ng inilimbawa ko kanina.
Kung isa lang po yung source na pinanunood mo, kunwari, nanood ka lang sa mga news sa Amerika, pucha, isipin mo na ngayon, matagumpay pala. Kung matagumpay pala, ano yung paliwanag? Bakit yung mga C-130, malalaking eroplano po yun ay napabagsak din? Kita nyo paliwanag ni Donald Trump. Bahala na kayo, parang may dalawang nagpapaliwanag. Ikaw na bahala mag-isip kung sino ang totoo. Sabi ng Iran, hindi nagtagumpay yung rescue. Katunayan, yung mga nag-rescue, tinira namin yung mga eroplano ng nag-rescue. Naman po yung version nila Donald Trump. Tagumpay. Tagumpay yung rescue. Kaya lang dahil nagkaroon na sira yung mga C-130, pinasabog na lang namin yung mga C-130. Sila nagpasabog daw ng C-130. Sabi ng Iran, pinasabog namin yung mga nag-rescue. Ganyan po ang balita ngayon. Isang pangyayari, sabog yung mga aeroplano nag-rescue, magkaibang version. Nagtagumpay, pero dahil sira na, kaysa naman yung teknolohiya namin, pinasabog na lang namin yung sarili naming eroplano. Sa Iran naman, hindi sila nagtagumpay. Katunayan, pinasabog namin yung eroplano nila. Ganyan ang news natin ngayon. Isang pangyayari, magkaibang version ng naganap. Pero ang importante, bumagsak yung eroplano na hindi napapabagsak dahil hindi po nakikita sa radar Yung mga eroplano na yan ng Amerika, hindi yan nakikita sa simpleng radar. Ibang technology na pala ngayon. Hindi talaga mararamdaman sa radar, pero infrared naman. Alam niyo yung technology na yun ng Iran? Hindi ko alam kung Russia ba o China yung nagbigay sa kanila. Infrared. Yung init. Pucha, yung missile pala, umiikot-ikot lang sa ere. Pag nabalitaan nila na may lumusob, ikot-ikot lang, pait lang. Ikot lang siya ng ikot. Tapos yung missile, may sarili siyang, kumbaga AI na rin. Pag may umiinit, pucha, ano yan? Aeroplano yan. Hindi sa dinig. Tinitignan nila kung may mga mainit kasi yung jet di ba? Yung binubuga ng jet, mainit yan. Kaya nagtatansya po yung tapos habulin niya na yun. Ang ganda ng pinanood ko Ang ginawa naman ng mga F-jets, nagpakawala naman ng para yun naman yung titirahin. Tama rin di ba? Nagpakawala sila kasi inahabol na sila ng missile. So nagpakawala sila para yun yung habulin ng missile. Ang galing ng animation So tinira ng missile yung mga pinakawalan nilang mga parang bala-bala. Yung yung pag sumabog, shrapnel, parang shrapnel. Yun namang shrapnel na yun yung tumama doon sa F9 fighter jets ng Amerika. Ayun, bagsak. Nakapag-eject yung piloto. Yun nag-agawan ngayon. Parang pelikula, Ganda siguro sa actual nun. Nag-agawan ngayon. Hinanting ng mga Iranian yung kung saan napunta yung parang napapanood natin sa pelikula yan, Tapos i-rescue naman. Ayan. Opo, magagaling talaga rin. Ngayon, medyo lumalala kasi si Zelensky, nakialam na. Binibenta naman niya yung mga technology niya. Paano niya naman nilabanan yung mga Russian. Kaya palaki po matindi po yung tirahan na magaganap diyan.
Ingat-ingat po tayo riyan sa mga taga Middle East. Ayan nga, nagbabanta na si Donald Trump na binigyan ng 48 hours